Hello, magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao. Kung kayo ay bago sa ating Munting Tinig channel, huwag kalimutan mag-share, mag-like, and subscribe. And please don't forget to click the notification bell para updated kayo every time na magkakaroon po tayo ng mga activity, pag-upload ng mga videos, at pag-livestream, at kung ano-ano pa dito sa ating Munting Tinig channel. Ngayon, mga kamunting tinig, gusto ko lamang pong ipaalam sa inyo na umandar na naman ang pagiging tanga, pagiging bobo, pagiging epal, pagiging mango ng mga kumukontra sa bawat galaw at pulisiya ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Alam ninyo, sinisisi nila ang ating gobyerno dahil po di umano sa binabaan ang taripa ng importation sa rice. Pangalawa, kinikriticize nila yung ating mahal na Pangulo dahil po sa rice importation, naapektuhan daw po ang mga local farmers po natin. Sabi naman po ng mga iilan na mga paepal dahil po sa rice importation, parang kawawa yung ating mga local farmers, yung ating mga magsasaka, no? Dahil po sa sila po di umano ay lugi. Ngayon, ay yung iba pa nga na mga mambabatas ay criticize, lalong-lalo na yung mga very critical sa administration. Hindi lamang po critical sa Marcos administration, kahit na sino mang administration, basta mga tinatawag po natin ng mga progressive group, talagang wala po talaga silang kakontentuhan, kundi yung mag-criticize lamang po sa galaw ng Pangulo, kahit na sino mang maging Pangulo sa ating bansa at ng administration. Kaya nga tinatawag sila na mga oppositions, no? So pagdating sa mga opposition, merong mga talagang traditional oppositions, meron naman po mga oppositions na sumulpot lang pabigla-bigla, no? Walang ideology. So ngayon, dahil po sa epekto ng pakikipagpulong ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, no? 5 days or what you call this, sa kanyang lakad sa India, may mga nakausap po yung ating mahal na Pangulo, lalong-lalo na yung mga kanyang mga pinagkakatiwalaan. Ito na nga, bumungad na ang desisyon ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, hindi lamang po pag-review sa Rice Tarification Law, kundi yung talagang kahit na yung Rice Tarification Law, panahon ng Duterte administration, isa po yan sa nagpahirap, no? Sa ating mga magsasaka, sa ating mga local farmers, at the same time agricultural sector. So sa punto na ito, mga kamunting tinig, biglang announce po ngayon ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos ang pagsuspinde sa lahat po ng rice importation sa loob ng 60 araw simula September 1. May mga gago na mga Duterte diehard supporters at kritiko ng ating mahal na Pangulo na sabi niya, pwede naman daw pala na agad-agad isuspinde ang pag-import ng bigas. Bakit daw po pinatapos pa ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos ang 3 taon bago niya naisipan na isuspinde sa ganyang klase ang rice importation? Mga DDS, huwag magpakamango, huwag magpakabobo, huwag magpakaalinganga. Hindi po basta-basta agad-agad po yan na ipastop ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos ang rice importation na hindi po pinag-aaralan at hindi kumukonsulta sa iba't ibang sektor, mapalokal man o iba pang mga partners po natin or private or public partners. Pero sa punto na ito, yung hinihintay ninyo, nangyari na. Binigla kayo ng ating mahal na presidente samantalang kinikriticize na instead of 30%, ginawa ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos na 15% ang taripa sa rice importation para po mapababa sana ang presyo ng mga bigas na dumadaloy sa market. Kaya lamang po na pag-alaman sa pagpupulong or paghihiring, pag-imbestiga ng Kentacom during 19th Congress, na pag-alaman na magkakamag-anak, may mga relasyon, yung nagdudumina at nagmamanipula sa presyo ng palay or ng bigas sa merkado. Dahil hindi lamang po seller ang talagang gumagawa ng paraan para magbenta, kundi manggaling pa po yan sa importer, pagkatapos wholesaler, tapos meron pong retailer, at the same time seller.
So, nung binaba ang rice importation tariff sa 15%, hindi na sana sasamantalahin. Kaya lang may mga gago talaga. Kaya nga napag-alaman at may mga nahuli na mga smuggled rice na pumapasok sa ating bansa. Pag marami kasi mga smuggled rice, maapektuhan po talaga ang kita ng ating mga kababayan. Pero sa punto na ito, mga kamunting tinig, I really admire the wisdom of the president dahil ang presidente po nakikinig. Pero yung mga nagsasalita, yung mga nag-uubliga sa kanya, gusto nila madaliin, biglain. Hindi naman po agad-agad magdesisyon ng presidente without undergoing study and consultation sa iba't ibang mga sektor na kung saan ay may kinalaman sa pagpapalago o pag-angat ng sektor ng agrikultura o ng ating mga kababayan. Iko-consult pa ng ating mahal na Pangulo yung mga expert pagdating po dyan. So yung sinasabi ninyo na bakit po pinatapos mo na yung 3rd year ng ating mahal na Pangulo, pinaabot ang 3 taon ng kanyang panunungkulan bago niya isuspende ang rice importation. Don't you know that hindi po natin pwede totally, we cannot stand to totally ban or abolish the rice importation because it affects lalong-lalo na pagpasok ng mga kalamidad or mga natural phenomenon like baha, like bagyo, like low pressure, tawag nito yung AZ po natin or intertropical convergence zone. Alam nyo, hindi po basta-basta sabihin ng Pangulo, opo, stop na tayo sa pag-angkat ng mga bigas. Hindi po pwede yon. Pinapag-aralan yon. Kaya kayo, na nagrereklamo kayo, ngayong ginawa ng Pangulo na sinuspended niya, ipinag-utos niya na simula September 1, okay, sa loob ng 60 araw, hindi po mag-e-import ng bigas ang Pilipinas. Aabangan ang resulta. At sa paggabang ng resulta na yan, in the middle of that waiting moment, what will be the result of stopping importation as far as rice is concerned, no, hindi tayo aangkat ng bigas sa ibang bansa. So tinitingnan, inaabangan what will be the effects. Okay? What will be the effects? Makakaapekto ba? Makaka-benefits ba sa mga magsasaka? O ganun pa rin. So abangan natin ang resulta. Hindi na reklamo kayo ng reklamo, stop ang rice importation. Ngayong ginawa ng Pangulo, nakinig ang Pangulo sa inyo, magagalit na naman kayo. Hindi po pwede ang ganyang klaseng mga character. As a Filipino, we need to rationalize and we need to be critical-minded and logical-minded before judging the policy being implemented, directed by the President of the Philippine Republic, no other than President Bongbong Marcos. Kaya kayo na mga kritiko, tigilan na ninyo, zipper your mouth, huwag masyadong magmalakas ng bunganga dahil hindi nyo naman po naiintindihan. No? Ang pag-stop ng rice importation, bunga po ng consultation at masusing pag-aaral. And I can say that not 100%, it's impossible for us not to import rice. Why? Because kahit na maayos na ang lagay ng ating ekonomiya, may mga factor pa rin po na hindi po tayo pwedeng hindi lamang po makatunganga lang tayo na maghintay sa ani po natin. O hindi po ano lang tayo ng expectations natin na okay sige, kung hindi na tayo mag-import ng rice, tama na, naiasa natin sa ating mga magsasaka sa agricultural sector. But the harvest quantity matters or differs. If, tingnan mo ngayon, season, supposed to be dapat tag-ulan, dapat mayroong ulan, pero mainit, maraming failure na mga magsasaka because of the climate change. Pagbabago ng klima, pagbabago ng panahon. So isa po sa mga titingnan po natin dyan na factor kung bakit nababawasan kahit gaano kagaling
ang programa ng gobyerno kapag panahon na ang kalaban po natin, mababawasan ng ilang porsyento ang ani po natin. So pag mababawasan, maapektuhan po ang production. So paano ang mangyari kapag halimbawa nagkulang tayo kung wala tayong mga buffer? Kaya nga po, yung the past 3 years, pinag-aaralan po yan. At ang resulta ng pag-aaral at pagtatanong-tanong, pagsasasaliksik, ito po ay ang 60-day suspension ng rice importation. Gets na magsisimula sa September 1. Bakit ngayon sinisisi nyo ang Pangulo na bakit ngayon lamang po sinuspinde? Dahil hindi po ninyo naiintindihan. Hindi naman po basta-basta agad-agad, okay, stop the rice importations. Remember, we have also obligations to supply and we have also obligations to import. Gets? Salamat sa inyong panunood mga kamunting tinig. Gusto ko lamang pong ipaalam sa inyo na suspendido po simula September 1, 2025 ang rice importation ng ating gobyerno. So sa loob ng 2 buwan, hindi po tayo mag-e-import. Titingnan what will be the capacity of harvest. Hindi kayo naapektuhan yung ani because of the climate change, pagbabago ng panahon that no one can control. Ito po ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Pilipino. Nagsasabi, tayo ay ang mga bagong Pilipino sa bagong Pilipinas. Huwag kalimutan, mag-like, share, and subscribe. And please, don't forget to click the notification bell para updated kayo every time na magkakaroon tayo ng activity sa ating Munting Tinig channel. Adios!